Magandang araw mga kaswerte. Ito po ang Precognition Channel by Marvin G. Celestial. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga latest kong videos. Maraming salamat po, kakaibigan. Ang ating paksa ngayong araw ay ang mga pangitain tungkol sa kapalaran ng Pilipinas sa buwan ng Marso taon 2021. Magkakaroon ng malalakas at mahihinang lindol sa buong kapuluan ng Pilipinas. Natural lamang ang mga pangyayang ito dahil sa naiipon na init ng araw sa core ng planetang Earth, dahilan ng pagkakaroon ng expansion sa surface nito. At dahil dito, mayroong pagyayanig sa lupa. Kaya, huwag mabahala. Ayon sa aking nakikita at nararamdaman, magkakaroon ng magnitude 2 hanggang 4 sa Daet, Pili, Legazpi, Camarines Sur at sa mga karatig lugar unang linggo ng Marso, mga Marso 5 hanggang Marso 7. Magnitude 5 to 7 naman sa Northern Samar, Catarman, southern part of Sorsogon at mga karatig lugar unang linggo ng Marso, mga Marso 4 hanggang Marso 6. Magnitude 4 to 6 naman sa Birac, Catanduanes at mga karatig lugar ikadalawang linggo ng Marso, mga Marso 9 hanggang 12. Magnitude 2 hanggang 4 naman sa Tagbilaran, Dumaguete at mga karatig lugar sa ikatatlong linggo ng Marso, mga Marso 15 hanggang 17. Magnitude 3 to 4 naman sa Zamboanga at sa mga karatig lugar ikatatlong linggo ng Marso, mga Marso 18 hanggang 20. Magnitude 3 to 5 naman sa Lawag, Vigan, Tugigaraw at mga karatig lugar sa ikatatlong linggo ng Marso, mga Marso 15 hanggang 17. Magnitude 5 to 7 naman sa Cagayan de Oro at sa mga karatig lugar kasama na ang Davao Oriental sa ika-4 na linggo ng Marso, mga Marso 25 hanggang 27. Magnitude 3 to 5 naman sa Gensan, mga second week ng Marso, sa pagitan ng Marso 8 hanggang 10. Malaki ang posibilidad na puputok ang Bulkang Taal sa buwan ng Marso, lalo na sa unang linggo ng Marso, mga Marso 4 ng umaga. Kaya masusing pag-iingat ang kailangan para mapalayo sa trahedyang ito. Isang malakas na bagyo ang darating bago matapos ang buwan ng Marso, mga Marso 24 hanggang 25. Magla-landfall ito sa Northern Luzon at sa mga parte ng Eastern and Northern Visayas. May 3 hanggang 4 na low pressure areas ang mabubuo sa buong buwan ng Marso na maging tropical depression ang isa sa mga ito. Magdadala ng matinding pag-ulan na magiging sanhi ng mga pagbaha at landslide sa mga isolated na lugar. Huwag mabahala dahil hindi ito magsanhi ng maluwakang trahedya. Kailangan lang na maging maingat, mapagmatsyag at laging positibo sa pag-iisip. Magbubunyi ang medical sector dahil darating na ang unang batch ng COVID-19 vaccine sa unang at pangalawang linggo ng Marso at masisimulan na ang vaccination sa second hanggang third week ng March. Magiging maganda ang resulta ng vaccination dito sa Pilipinas kahit na may mga isolated cases ng mga adverse reaction sa COVID-19 vaccine. Magiging basihan na magiging victorious ang Pilipinas laban sa COVID-19. Magkaroon ng panibagong variant ang virus galing sa Pilipinas pero hindi ito kalakasan kumpara sa original na COVID-19
galing sa China. Mawawala ng unti-unti ang stigma ng COVID-19 virus at ng vaccine ito. Marami pa rin mamamatay dahil sa COVID-19 virus, lalo na sa hanay ng mga medical, showbiz at political personalities. May mga taong hindi kaya i-handle ang adverse effect ng COVID-19 vaccine, kaya mamaya pa ito pagkatapos ng vaccination. Pero mga isolated cases lamang ang mga ito. Kailangan lang maging maingat sa mga desisyon. Siguraduhin na malakas ang inyong pangangatawan at panatag ang isipan bago mag-undergo ng vaccination. Laging isa sa isip na hindi tayo mamamatay kung walang rason para mamatay. At ganun din para mabuhay. Kaya dapat huwag mabahala. Magiging mainit pa rin ang issue sa politika, lalo na sa mga kakandidato sa pagka-vice presidente at pagka-presidente sa Mayo 2022 election. May mga bagong personalidad na sasabak sa politika sa taon 2022. Mga artista, TV personalities, at YouTube personalities. Isang dean ng kilalang universidad ang mamamatay dahil sa pananambang. Kaya dapat mag-ingat at mapagmatsyag. Isang viral video ang lalabas tungkol sa isang sikat na LGBT showbiz personality na ang kanyang initials ay V and G. Tungkol ito sa kanyang buhay pag-ibig. May isang proklamasyon na magaganap sa buwan ng Marso dahil sa isang kandidato na mapatunayan na nanalo sa nakaraang eleksyon. Maraming issues tungkol sa military at sa mga pulis ang mabibigyan ng pansin ngayong buwan ng Marso. Isang drug personality ang mapapatunayan na may foul play ang kanyang pagkamatay sa loob ng kulungan. Maraming mananagot nito, lalo na sa hanay ng BGMP. Ang buwan ng Marso ay Fire Consciousness Month, kaya masusing pag-iingat, lalo na sa buong Metro Manila. May nakikita ako at saka naramdaman na may mga kilalang kondominium ang masusunog sa lungsod ng Makati, Mandaluyong at Manila. Kailangan ng masusing pag-iingat. Maging laman pa rin ng mga pahayagan at iba't ibang social media platforms ang Christine Dacera case. May mga bagong makakasuhan dahil sa mga ebidensya na isusumite ng NBI itong unang linggo ng Marso. Malalaman na ng lahat kung ano ang totoong kwento at nangyari sa biktima. Abangan natin ang mga yugto ng balitang ito. Maraming mga project proposals ang darating mula sa iba't ibang bansa, lalo na sa China, Japan, Russia, Amerika, at Middle East. Ang mga proyektong ito ay ang mga mining, infrastructure, telecommunication, manpower, at shipping industry. Magiging sensationalize ang decision ng isang prosecutor sa isang kaso na sinubaybayan ng maraming Pilipino. Abangan. Mawawalang sala sa kanyang drug case si Senator Leila de Lima. Isang malaking pagbubunyi sa kanyang kampo ang pagpapalaya sa kanya. Babalikan niya ang mga taong sangkot sa likod ng kasong ito. May mga droga pa rin na masasabat ang gobyerno sa tulong ng International Intelligence Agency.
May isang malaking drug factory ang madiscover sa Southern Luzon. Mayroong isang deklarasyon na magaganap pero magiging mabuti ito para sa karamihan. Kailangan natin ng disiplina para tumino, lalo na sa mga kapatid natin na namumundok. May isang business tycoon ang mamamatay dahil sa matagal na sakit sa puso at prostate. May isang massacre na mangyayari sa Mindanao na ikakasawit ng marami. Tungkol ito sa isang land dispute na matagal na inilalaban sa korte. Bibili ng mga bagong missiles ang Pilipinas para sa pag-upgrade ng military forces nito. May isang Pilipina na imumungkahi na magiging santo at magiging matunog na balita ito dahil sa kanyang buhay bilang isang martir. May mga Philippine Marines na mapapasabak sa engkwentro sa Mindanao at magiging matagumpay ang mga ito laban sa mga teroristang grupo. May mga kaso ng high-profile kidnapping na mangyayari sa buwan ng Marso. Maging laman ito ng mga balita sa buong buwan. Kaya dapat mag-ingat. Maging formal na i-announce ngayong buwan ang magiging kalaban ni Senator Manny Pacquiao sa boxing sa Mayo o Hunyo ng taon 2021. Malakas ang kutob ko na si Terence Crawford ang magiging kalaban nito. Pwede din ang mas batang Garcia pero hindi maisakatuparan nito. Baka sa next pa na laban ni Senator Manny, mangyari ito. Pagpipilian niya sa kanyang farewell bout sina Mayweather at Garcia. Pero sisiguraduhin niya na lalabanan niya si Mayweather bago siya magretiro sa boxing. Pagkatapos nito, mag-focus na sa kanyang political career. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Palaging isa sa isip na lahat tayo ay mga maswerte. Kailangan lang gisingin ito para mapakinabangan. Paalala lang po, ang aking mga nakikita at naramdaman ay pawang mga pangitain lamang. Pwedeng hindi totoo at pwedeng magkakatotoo. Kailangan lang ng pag-uunawa, malawak na kaisipan at kamalayan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video ito, paki-comment lang pagkatapos para magkaroon tayo ng ugnayan. Siguradong sasagutin ko ang mga ito. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat po.